So atin po nga alamin kay Mr. Gregorio Santiago, Chairman ng Philippine Egg Board at Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association ang sitwasyon po ng kanilang mga produkto dyan sa mga palengke. Mr. Santiago, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo, at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay mo. Opo, kumusta po ngayon ang presyo po muna? Itlog saka yung manok po sa inyong pagmomonitor? Parehong mababa sa mga farm. Teka, sa farm? mayroon naman supply yung binibilan mo na itlog. Meron na po. Oo, ang mura. Meron na. Talagang dagsang itlog ngayon. Ang ano ngayon, ang large, wala nang 7 piso. Nasa 650. Ang medium, wala nang 6 na piso, 570 na lang yung wholesale sa mga farm. Ibig sabihin talagang marami po tayong ani. Marami. Kasi ang ganito nangyari, Melo. Opo. Yung mga nalugi sa baboy, ng mga may puhunan pa, at yung nalugi din sa manok, na meron pa rin puhunan, lumipas sa itlog kasi ang sinabi nila dito na tayo, walang kalabang imported. Ang problema, sumobra naman ang dami. Kaya ang nanganganib dito, Melo, yung mga small and medium na mga producers. Oo. Ayun. So ngayon po wala tayong yung bang lagay na sinasabi niyong presyo na yan na dapat po ang mangyari o umiral na presyo? Ito ang presyo sa mga farm. Ang hiling sana namin, gumawa ng paraan ng gobyerno para wag naman masyadong malaki yung patong ng middleman at saka ng mga retailers. Kamukha sa manok, nalulugi kami sa manok ngayon. Sana naman, yung pagkalugi namin sa manok, makinabang yung mga consumers natin sa pamamagitan ng murang manok sa mga retail. Opo. Pero sa itlog, kaya pa. Maganda ang kita. Maganda ang kitaan dyan sa farm. Hindi na kasi bumababa ang presyo. Tumataas naman yung inputs, yung feed. Ang laki na itinaas ng feed. Pagkatapos yung transport din, yung sa logistics. Ano na rin. Kaya ngayon may mga nagkakala ng mga matatandang layers. Kasi nga, kung kukunti na ang production ng layers, hindi ka nakikita. Ayun. Sa manok, tagili din. Sa manok, ang average siguro ngayon hindi naglalayo sa 90 pesos per kilo. Lugi rin yan. Live yan, live. Live, oo. Pero sa mga palengke, kahit sa monitor nyo, may mga 180, mga ganon. Doble na yan ang presyo ng buhay na manok. Oo, 90 to 180, doble. Dapat ba ganon? Ano lang dapat ang profit margin doon, Manjoji? Dapat yan. Ang siguro yan, makakarating sa mga palengke yan kung hindi masyado malaki ang tubo ng bihero. Kaya nila ibenta yan ng mga ng mga 150. 160, So may nagsasamantala talaga, dinadahilan lang yung taas presyo ng produktong petrolyo, Manjoji? Oo, meron din. Kumisan hindi mo rin naman masisi, Camelo, dahil lahat naman tayo may karapatang mabuhay. Kung matumal ang benta mo sa palengke, lalakihan mo yung patong, hindi ba? Para may maiwi ka rin kita. Ganun na nangyayari. Kaya lang, siyempre, may mga parte ng industriya na nasasaktan. Kamukha yung mga producers. Pagkatapos ang gobyerno pa, ano nga itong importation. Yun na. Papasok na tayo doon. Ibababa daw yung taripa sa inaangkat na mga pagkain natin. Kasama dyan yung sa inyo. Manok, itlog, at saka mais. Camelo, pagka isiniro tarif mo yan, mas mura pa yan doon sa smuggled. Kasi yung mga smuggled na manok, naglalagay yan para makalabas sa mga pier. Kung isisiro mo yan, diretso na yan. Papatayin niya yung industriya. Mawala naman yung smuggle dahil wala na, maluwag na eh. Nga, kaya nga, kung zero ang tarif mo, ba't ka mag-smuggle? Pagka nag-smuggle ka, maglalagay ka para makalabas yung ano mo. Ang problema doon, kayo nga ang tatamaan dyan. Oo. Kayo ang tatamaan dyan. Yun ang kaya nga, inaano namin, pag-ugnayan kami sa DA, na ang sinasabi namin, ang dami naman pumapasok na manok kahit yung tarif ganyan kasi murang-mura yung mga pumapasok na mga manok Magkano ba taripa? Gano ba taripa ngayon sa imported na mga manok? 40%. 40%. Oo. Yun nga sinasabi namin, at alam mo, nakakabahala din. Simula noong isang taon, ang dami nang pumapasok ng mga buong manok, yung whole chicken na dress. Dati-rati, mga leg quarters, yung mga piyesa-piyesa. Kasi mahal nga yung buong manok kung papadala dito.
Pero nagtataka kami yung galing sa Brazil, yung, nung nakaraang taon yung yung tatlong huling buwan nung nakaraang taon, Hmm. mga 6 million kilos na whole chicken ang nakarating dito. Wow. At Mm. itong unang dalawang buwan, itong taon na ito, 900 times na sa dami ang dumating. Wow. Kasi nung nakaraang taon wala pang masyadong dumadating, pero ito yung unang dalawang buwan, Oo. sobrang dami rin ang dumating na whole chicken. 40% pa ang taripa nun. Lalo na pag, 40% pag ang inalis o taripa. binabaan ng gusto yan. Mr. San Hmm. Diego. O, yun. Oo, ibig sabihin, kahit naman 40%, dagsayang manok na Kaya nga. imported eh. Kaya nga, oo. Taon-taon dumadami. Last year, ang dumating mga 500 million kilos. Oh, ay ano sagot sa inyo, DA? Nakausap niyo na pala. Anong commitment? Ano naman, si Secretary Laurel, kinausap namin, Oh. sabi niya, parang ang kami sa manok ay may laban naman. Mm. Dahil yun nga, sa sinasabi namin, kahit 40% tariff, ang dami yung pumapasok eh. Mm. Pagka binawasan nyo pa yan, papatayin nyo na yung local na industry. Wala nang mag-aalaga ng manok niyan. Pati itlog apektado diyan. Oo, ang itlog naman niya, ang nangyayari, lumilipat sa itlog, mawawala din yung mga small and medium dahil malalaking kumpanya ngayon yung pumapasok sa itlogan. Nako po. Yun ang ano. So yun ang anong napagtapusan ng usapan, Mr. San Diego? Niya na kasi alam mo ang kalaban din siyempre nasa mga economic managers eh. Mm. Mm. Ito ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin pero hindi naman nila nalalaman kung anong ikinabubuhay ng mga lokal na magsasaka eh. Nako, kumbaga Yun ang sinasabi ko, Camelo. Oh. Dapat yan sa DA at saka sa ano naman yan, magkaroon sila ng immersion program Mm. para malaman nila kung paano nabubuhay yung mga magsasaka sa araw-araw. Hindi, tinitingnan lang nila ang numero eh. Yung numero na yun, Kaya baka nga mali pa kung yun. halimbawa, kung ganun, Oh. para yung mga gagawin mo mga batas o kaya yung mga iniaano mo na Mm. tulong sa magsasaka, Mhm. nararapat talaga kasi kadalasan yung sinasabi nilang tulong, Oh. hindi naman nakakatulong. Ayun, kumbaga bumaba Oo. kayo, tingnan niyo at matuto kayo sa dynamics ng Hindi ba? poultry Ganun ang industry. magandang ano, na mabuhay kayo sa mag-immersion program kayo. Oo. Tingnan niyo kung paano nabubuhay yung mga magsasaka natin sa araw-araw, kung Oo. paano pakiramdam mo nabubulukan ka ng ani na hindi man dala sa market. Gaano pa ba kalaki ang Diba? poultry industry natin, Mr. San Diego, sa ngayon? Yun nga ang sinasabi, kahit naman sa in public, sinasabi ng Department of Agriculture, Oh. ang poultry, ito ang engine of growth ng ating agrikultura. Taon-taon tumataas ito. Oh. Sabi nga namin, kung ito ay engine of growth, bakit nyo pinipigilan na lumago pa? Mm. Ito ang nagpapalakas ng ating agrikultura. Oh. Kumbaga sa engine of growth, pinipreno nyo dahil nag-i-import kayo na napakarami. Yun ang inaano. Nako po, Diyos kong buhay natin yan. Oo, naku. ang habang Melo. Kaya nga, ako gulat na gulat din. Nung nag-usap tayo nung nakaraan, sabi mo, walang makuhang itlog doon sa samantalang tambak sa mga farm ang itlog. Oo. Tumawag nga ako sa isang kakilala ko doon sa Batangas. Sabi niya, nako, magiging sisiw na yung aming mga itlog dito. Kasi hindi na makarating dyan sa Talaga Maynila. malaking problema. Oh, yun. Yung pala. Palaki pa ang production. Ang problema nga, Oo. yan sasalubong sa mahinang consumption. Nako po, tapos bago. Kaya tatambak yan sa Oo, mga farm talaga. tatambakan pa kung matutuloy yung pagbaba ng taripa. Oo, Mahirap yun. yung sa broiler, Oo. lilipat yan. Oo. Halimbawa, yung sa baboy, sa broiler, Mm. hindi naman nila alam, basta ang sinasabi nila, Mm. dito na tayo sa layer at walang kalabang imported. Ay, kaya nga. Hindi Sige. naman nila nakikita na tayo mga nandito sa Pilipinas na maglalaban-laban talaga at Yun ang na nga. maaapi, yung mga maliliit. Correct. Sige, Oo. Mr. San Diego, salamat sa panahon at sa pagbabalita nyo niyan sa nangyayari sa inyong industry. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat din meron sa pagkakataon at nang marinig naman ng ating gobyerno yung aming mga hinaing. Opo, si Mr. Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association.